Hello everyone! Good evening po sa ating lahat. So, maaga-aga pa naman guys. Mag-usap-usap muna tayo. Sino sa inyo ang naniniwala sa multo? At sino sa inyo ang mga nakakakita na ng multo? Mayroon akong ikukwento sa inyo guys. Ayan. Madalas akong makakakita ng multo. Lalong-lalo na sa halimbawa yung mga kapag bagong lipat or tag dito, yung hindi familiar na lugar, yung bago lang ako sa lugar, ganun. Hindi ko alam kung isa ba din tong nunal ko dito ang dahilan na makakakita ako. Pero yung nakikita ko guys, ay hindi siya nag-i-steady. Hindi, kumbaga parang dumaan lang siya. Tapos, yung iba, kadalasan sa nakikita ko ay ginagaya yung tao. Kasi mayroon akong ikwento sa inyo guys. Nung bago pa lang akong lumuwas dito sa Maynila, nagstay in ako dun sa tinatrabahuan ko. Yung nirefer sa akin ng isang kaibigan na doon ako magtatrabaho. Tapos, pagdating ko doon, nag-stay in ako. Yung inistihan namin doon ay ang katabi sa room na hinihigaan namin na inistihan namin ng mga trabahante ay stock room. Tapos malaking building yun. Tapos yung katabi kasi nun, ay bahay na luma. Pero mayroon din namang nakatira, pero kamag-anak din ng may-ari. Then habang ni-renovate din yun. Tapos ang madalas kong nararamdaman or nakikita ay ginagaya yung mga kasama ko. Kasi nung time na nakita ako nun, tulog na kami lahat nun. Tapos yung isa kong kasama, bali yung katulong dun sa na yun, kasi ako yung trabaho ko nun ay sa negosyo nila. Tapos mayroong katulong, may labandera, may mga tindera, ganun. Bali yung kasama ko dun sa isang kwarto ay tatlo kami doon. Tapos yung iba ay sa kabilang kwarto, katabi. Kasi tatlo yun magkatabi sa taas, and then sa second floor mayroon din dalawa din. Tapos nagulat ako nung nagising ako ng mga madaling araw. Nagulat ako na doon sa katabi ko, tumabi sa akin yung isang kasama namin na doon siya nagstay sa kabilang kwarto. Tapos nagulat ako, sabi ko, ba't nandito siya? Tapos dahil sa yung area namin yung higaan namin ay maliit lang talaga yung space. Bali, tagilid na lang kami kasi yun nga, nakita ko siya na nandun. Kaharap pa siya sa akin, tulog siya, kaharap siya sa akin. Tapos nung kinabukasan na, nung na kami ng kape, ganun. Una kasing magigising yung labandera at yung katulong. Tapos yung nakita ko na nasa harap ko ay yung labandera. Tapos pagising ko sa mga siguro mga 5:30 or 6 yata yun. Wala na sila, ako na lang mag-isa. Nung time na nakita ko siya, mga 3:00 ng madaling araw, nandun pa sila, tulog sila. Tapos yung nakita ko nga na yung labandera dun sa kabilang kwarto, ay nandun nga sa harap ko, katabi ko. Tapos nagulat ako, ba't nandun siya? Tapos paggising ko ng mga 6:00 yata, yung bumaba na ako, andun sila sa kusina, nagkape. Kasi maaga. Nagtatanong ako sa kanya. Sabi ko, bakit dun ka natulog sa
sa hinigaan ko. Ba't ka dun tumabi sa akin maliit na yung space. Tapos dahil nga maliit na yung space tagilid na lang tayo. Ba't dun ka natutulog? Sabi niya, hindi. Ba't ako dun matutulog sa inyo Mayroon kaming kwarto. Sabi ko, hindi. Kitang-kita ko sa mata ko. Nakaharap ka pa nga sa akin Tulog na tulog ka. Hindi lang kita ginising kasi syempre madidisturbo yung tulog mo. Tapos tinitigan lang kita. Tapos maya-maya natutulog na rin ako. Sabi niya, hindi ako nagpupunta dun sa kwarto niyo. Lalo na ganyang oras, tulog na tulog ako nun. Sabi niya ganun. Binaliwala ko na lang din yun. Nung mga mga ganito na rin, nung palapit na rin yung undas, pumunta doon yung mga kamag-anak ng amo namin. Mga pamangkin, ganun, mga pinsan. Then, dahil maliit lang yung space dun sa higaan, kasi nga halos lahat ay tindahan yon. Malaki siya pero halos lahat mga tindahan, mga stock room, ganun. Gabing-gabi na silang natutulog, nagkikwentuhan lang sila dun sa kabilang kwarto, yung katabi naming kwarto. Bali yung nagstay doon yung mga ibang pinsan nila na nagtatrabaho sa opisina, tapos yung bumisita ng mga pinsan nila. Pero kilala ko rin. Yung mukha at pangalan, kilala ko rin. Pero never silang pumunta dun sa kwarto namin. Mga ganun ding oras, mga alas 3 din. Nagising ako ng mga, ewan ko kung bakit nagigising ako mga ganyang oras. Tulog, as in tulog mga lahat. Then yung isang kasama namin na tendera ng hardware, na isa din sa negosyo ng boss namin. Mayroon siyang papag na maliit lang, yung kasya lang siya. Mayroon siyang papag dun sa harap namin. Kasi dito kami sa sahig. Tapos, mayroon siya dun sa harap namin, yung papag na kasya lang siya, yung pinagawa niya lang. Tapos nagulat ako, nung pagising ko, nagising ako ng madaling araw, alas 3. Nandun yung bisita na pamangkin ng boss namin. Nakatabi siya dun sa kasama namin yung tindera sa hardware. Doon natulog sa kanya. Tapos pinilit nilang pinagkasya. Yung katawan nila doon, nadalawa sila doon sa papag na yun. Bali tagiliran na lang sila. Tapos yung na yun, yung pamangkin ng boss namin na bumisita lang, nakaharap pa rin sa akin, pero tulog. Tulog siya. Sabi ko sa isip ko, bakit dito siya natutulog? Yung room na yon ay para sa mga trabahante nga. Ako sa tindahan, yung isa din, yung nasa papag sa hardware, tas yung sa kabila, yung dito sa tabi namin, yung katulong. Tapos sa likod nun, yung labandera, yung mga iba pang mga tendera, mga ibang pamangkin. Tapos sabi ko, ba't nandito siya? Ba't dito siya natutulog? Hirap na silang dalawa kasi nga, malit lang yung papag. Hindi sila makagalaw. Bali, kumbaga pag gumalaw sila, malalaglag na yung isa. Pero tulog na tulog sila. Nung nakita ko, tulog na tulog sila. Hinayaan ko na lang din sila. Natulog lang din ako ulit. Nung ganyan din, umaga na, nandun na nga sa kusina. Kasi bago kami mag-start sa mga kanyang trabaho namin, ay nagkakape muna, kumakain kami almusal, kwentuhan muna. So, nandun sila, pero wala doon yung nakita kong pamangkin ng amo namin na tumabi dun sa tindera ng hardware. So, tinanong ko siya, sabi ko, buti nagkasya kayo dun sa papag mo, yung pamangkin ng boss natin na babae. Kasi dun siya natulog sa'yo, dun sa katabi mo. Sabi niya, hindi. Wala akong katabi dun, sabi niya. At saka yung pamangkin ng boss natin, umuwi na sila, mga 12 or 1, umuwi na sila ng Pangasinan. So, wala daw talagang natulog doon na iba. Siya lang. Sabi ko talaga, nakita ko talaga siya, nandun talaga, katabi mo talaga. Sabi ko ganun. Sabi niya, wala akong nakita. Wala akong kasama doon.
Pero buti nga yun guys, yung mga nakikita kong mga ganun, ay hindi siya nakakatakot kasi nga, kamukha. Diba kamukha ng mga kasama namin. Tapos, nung mga na rin, yung wala na ako dun sa trabaho na yun, lumipat na ako, nag-boarding house na ako. So, nag-boarding house na ako, hindi na ako nag-stay in. Nung pagdating ko dun sa boarding house, nung bagong lipat ko sa boarding house, nag-burn out yun nung time na yun, nag-burn out mga 10 ng gabi or mga 11, ganun. Pero dun kasi sa inanuhan namin, kahit mga ganyang oras, mga kising po yung mga tao. Tapos kadalasan, yung mga tao, dun sila nag-uumpukan sa labas. Di, bumaba ako kasi yung CR ay common. Bumaba ako, nag-CR ako. And then, tapos ko mag-CR, umakyat ako sa hagdanan. Pag akyat ko sa hagdanan, nakasalubong ko yung anak ng nakatira dun sa isang kwarto. Nakasalubong ko siya sa hagdan. Siya pababa, ako paakyat. Tapos, dumiretso ako sa kwarto namin. Ngayon, naisipan kong bumili sa tindahan. Meron parang gusto kong mag-snacks, ganon. So, lumabas ako ng kwarto at bumaba ako sa hagdan. Pagbaba ko ng hagdanan, nakasalubong ko ulit yung bata na yon. Mga 6 years old yata yung babae. Nakasalubong ko ulit siya, napaakyat naman siya. Paakyat siya, din ako pababa, papunta ako sa tindahan sa labas. Dumiretso na lang ako dun sa labas, dumiretso. Pagdating ko sa labas, nandun yung bata. Kasama yung nanay. Sabi ko, uy, ba't nandito ka? Kasalubong lang kita sa hagdan na umakyat ka. Sabi ng nanay, hindi kanina pa kami dito. Sabi ko, hindi. Nakasalubong ko talaga siyang umakyat siya. Umiyak yung bata sa takot. Umiyak yung bata sa takot, guys. Sabi ko, sino yung nakita ko? Ganun. Yun, so, tapos before pa nun guys, before pa niyang mga ganyang pangyayari, nung dalaga pa lang ako nun, madalas na rin akong nakita ng ganyan mga dumadaan, tapos minsan biglang ganon, parang pahapyaw lang ganon. Tapos, yung nag-umpisa talaga nung pinaka nakita talaga ako, nung nag-asawa ako, bagong gabi, unang gabi namin ng asawa ko noon, nakita ko yung lalaki. So, yung na yun, kasi doon kami natutulog sa stock room. Stock room ng business na inanuhan ng asawa ko. Tapos, nung natulog na kami, mga bandang mga halos hating gabi, na parang nagising ako, pero mayroon siyang shadow ng ilaw na galing mayroong reflect ng ilaw galing sa labas doon. Tapos dumiretso dun sa salamin kasi may dito nga, may mga glass dito, tapos dito kami natutulog kasi stock room nga yun. Nakita ko dun sa glass na may nakasandal na lalaki na nakaputi. Tapos mayroon siyang, nakaporma siyang pangsiman na uniform. Meron siyang sombrero, yung kumplito yung pangsiman na uniform. Tapos yung buhok niya may parang palawit dito na pulot. Tapos ang gwapo niya. Ang gwapo niya. Sa takot ko, kasi syempre nga, alam ko, dalawa lang kami ng asawa ko nun. So sa takot ko, ginising ko yung asawa ko. Sabi ko, may tao. Ayun, may tao. Nasa salamin. Nakasandal. Tapos sabi ng asawa ko, asan? Wala naman tao. Sabi ko, ayan nakatingin sa atin. Ganun. Dito sa takot. Sa takot namin, kasi hindi nga niya makita. Ako na nakakita. Sa takot namin, lumabas kami, pumunta kami dun sa tindahan talaga ng glass. Hindi kami dun natulog sa stock room. Kasi nga, nakakita nga ako. So, ayun guys, yun yung mga na-experience ko ba na. Pero,
hindi siya nakakatakot sa akin kasi nga, hindi naman, yung mga nakikita ko ay hindi naman nakakatakot na mukha. Ayan. So, ito guys, latest. Latest Diba, nag-Halloween party kami sa school namin nung nakaraan lang nung 29. And then, umuwi kasi yung mga mananakot dun sa horror book. So, walang makuha na ibang mananakot. So, kami, kasi nga yung costume ko ay white lady. So, dun kami yung pinasok doon na mananakot. So, kumbaga nangyari, isa dito sa pag-entrance, tapos may paikot isa, tapos dun sa gitna isa, dun sa bago mag-exit isa, then ako dun sa pa-exit na siya. Tapos nung mga halos na kalagitnaan na marami nang pumapasok na sisigawan, ganun. Nakita ko na dumaan yung isang kasama ko na babae na mananakot, na dumaan siya sa akin palabas. Alam ko kasi yung costume na sinuot niya, kitang-kita ko. Pero dahil madilim dun sa horror boat, hindi ko siya, ang kita ko lang yung katawan niya, yung costume niya, yung kunting aninag ng mukha niya kasi madilim. Alam ko na siya. Dumaan siya sa akin, pa-exit. Sabi ko, doon ka kasi nga may mga papasok. Doon ka sa pwesto mo, doon sa bago mag-exit. Kasi dito, ako na lang dito kasi kaya ko na dito. Dumiretso pa rin siya papuntang exit. Tapos sabi ko, sino nang tao dito? Pagsilip ko dun sa, kasi may butas, pagsilip ko dun sa pwesto niya, nandun siya. Sabi ko, sino yung lumabas? Lumabas kasi, kumbaga parang lumabas siya, dumaan siya sa akin, kasi sa exit nga ako. Dumaan siya, tapos diretso sa exit. Tapos nung pagtingin ko dun sa, kasi hinanap ko nga, sabi ko, ay wala nang tao dun sa pwesto mo. Pag silip ko sa butas, nandun siya, nag-aabang siya ng mga may papasok na pupunta dun sa horror boat. Tapos ayun, nung hanggang malapit nang matapos yun, iba talaga yung pakiramdam ko kasi sobrang dilim kasi dun sa loob. So, iba yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, sana matapos na. So, mga maya-maya natapos na. Hanggang sa nawala sa isip ko paglabas namin, hindi na ako nagkikwento sa mga tao sa labas kasi baka din matakot. Ganun. So, ayun guys, yun yung mga experience ko sa mga ganyan-ganyan. Although yung mga iba naman, hindi naniniwala, and then ako din, hindi rin ako masyadong naniniwala, pero dahil dun sa mga na-experience ko, parang naisip ko na natutunan ng mga ganyan. Siguro nga, dahil din yun sa mga superstitious belief na mga paniniwala ng mga tao, diba? Kumbaga parang, dahil nga, yung mga iba ay nagtatangkilik sa mga ganon. So, ako naman kasi, to the flow lang ako. Ganun, guys. So, ayun, guys. Thank you sa pakikinig. Thank you for watching.